What's up mga kaguro at mga mag-aaral? Ako muli ang inyong online teacher, Sir Franco, para sa panibagong aralin sa pag-aaral ng kasaysayan at lipunang Pilipino. Ang ating paksa para sa video na ito ay ang Ilawod bilang pamayanang baybayin. Natapos na nating talakayin ang pamayanang Ilaya. At sa video na ito, pag-aaralan natin ang Ilawod, isang espasyong hindi lamang geographical, kundi kultural at panlipunan. Tatalakayin natin ang mga pamayan ng Moro at Badjao, ang kanilang ugnayan sa dagat, at kung paano hinuhubog ng kapaligiran ang kanilang kultura, tradisyon at pagkakakilanlan. Bago tayo dumiretso sa talakayan, mahalagang malinaw muna kung ano ang layunin ng araling ito. Ang mga layunin na ito ay maaaring kopyahin o pagbasihan ng mga guro sa kanilang pagsasagawa ng banghay aralin. Una, inaasahan na mailalarawan ninyo kung ano ang Ilawod, hindi lamang bilang lokasyon, kundi bilang isang pamayanang hinubog ng heograpiya, lalo na ng dagat at baybay. Ikalawa, sisikapin nating maunawaan hindi lang kabisaduhin ang kultura at tradisyon ng mga Moro at Badjao, kung paano sila namumuhay, naniniwala at nakakabuo ng komunidad. Ikatlo, mahalagang tanong ang ating sasagutin. Paano hinuhubog ng heograpiya ang kultura at paano nagiging sentro ng buhay ang kalikasan, lalo na ang dagat para sa mga pamayanang Ilawod? Kaapat, layunin din ng araling ito ang pagpapahalaga. Ang pagkilala ng Moro at Badjao ay hindi ibang tao, kundi mahalagang bahagi ng ating pambansang identidad. At panghuli, higit sa lahat, may uuugnay ninyo ang aralin sa sariling karanasan at komunidad. Dahil sa PKLP, ang pagkatuto ay hindi nagtatapos sa konsepto. Ito ay nag-uugnay sa sarili at lipunan. Magsagawa muna tayo ng paunang gawain. Mamili tayo. Kayo ng pamilya mo halimbawa ay namasyal sa Boracay. Gusto niyong mamili sa palengke ng kanilang mga produkto na kilala sa lugar na iyon. Mamimili ang mga mag-aaral ng mga produktong kanilang bibilhin mula sa listahan ng mga produktong ito. Pagkatapos ay sasagutan ng mga pamprosesong tanong. Una, ano-ano at bakit ito ang mga produktong iyong binili? Pangalawa, sa anong bahagi ng rehiyon sa Pilipinas kadalasang matatagpuan ang mga produktong ito? At pangatlong tanong, ano ang katangian ng mga lugar o rehiyon na ito? Simulan na natin ang talakayan. Nabigyan na natin ng paunang kaisipan ang Ilawod sa nakaraang discussion video. Pero ngayon, palawigin pa natin ang ating kaalaman tungkol dito. Ang Ilawod ay karaniwang matatagpuan sa mga baybaying lugar. Dahil dito, naging mas bukas ang mga pamayan ng Ilawod sa kalakalan, pananakop at palitan ng kultura na malinaw nating makikita sa mga Moro at Badjao. Kapag sinabi nating Ilawod, hindi lamang ito tumutukoy sa pisikal na lokasyon na nasa ibaba o malapit sa tubig. Ang Ilawod ay isang espasyong panlipunan at kultural. Dahil karamihan sa mga pamayan ng Ilawod ay matatagpuan sa baybayin, kapatagan at bukana ng ilog, naging mas bukas sila sa kalakalan, migrasyon at impluwensyang panglabas. Dahil dito, ang Ilawod ang kadalasang sentro ng palitan ng ideya, produkto at kultura. Dito natin makikita kung bakit ang mga pamayan ng tulad ng Moro at Badjao ay nagkaroon ng malalim na ugnayan sa dagat at sa mga banyagang kultura bago pa man dumating ang kolonyalismo. Ating palawigin ang ating talakayan tungkol sa pamayan ng Moro. Katangian ng lugar at heograpiya ng pamayan ng Moro. Ang pamayan ng Moro ay matatagpuan sa Mindanao, Sulu Archipelago at Palawan. Ang heograpiya ng pamayan ng Moro ay estratehiko. Dahil malapit sila sa dagat at kalakalan, naging mahalaga ang kanilang papel sa ugnayang Asyano, Arab at Malay bago pa dumating ang mga Kastila. Ang pamayan ng Moro ay matatagpuan sa mga lugar na estratehiko, Mindanao, Sulu Archipelago at ilang bahagi ng Palawan.
Ang lokasyong ito ay malapit sa mga rutang pandagat ng Timog Silangang Asya, kaya't bago pa man dumating ang mga Kastila, aktibo na ang mga Moro sa kalakalan. Ang dagat sa kanila ay hindi hadlang, kundi daan ng ugnayan. Dahil dito, mabilis silang natanggap ang Islam at nakabuo sila ng sistemang pampolitika at pang-ekonomiya na hiwalay sa impluensya ng mga kolonyal na kapangyarihan. Kultura at tradisyon ng pamayanang Moro. Ang Islam ang pundasyon ng kulturang Moro. Hindi lamang ito relihiyon, kundi gabay sa batas, moralidad at paraan ng pamumuhay. Makikita rin ang yaman ng kanilang sining bilang ekspresyon ng identidad. Sa kulturang Moro, ang Islam ay hindi lamang relihiyon kundi pamamaraan ng pamumuhay. Ito ay naging gabay sa batas, edukasyon, relasyon sa pamilya at pamahalaan. Ang konsepto ng umma o komunidad ay mahalaga higit na pinahahalagahan ang kapakanan ng grupo kaysa sa individual. Makikita rin ang yaman ng kulturang Moro sa kanilang sining, panitikan, arkitektura ng moske at tradisyonal na kasuotan. Lahat ng ito ay ekspresyon ng kanilang matibay na pagkakakilanlan. Sa pamayanang Moro, ang Islam ay hindi lamang relihiyon kundi pundasyon ng buong kultura. Ito ay gumagabay sa tama at mali, sa relasyon ng tao sa kapwa, at sa ugnayan ng mga individual sa komunidad. Kaya kapag pinag-uusapan natin ang kulturang Moro, hindi ito maaaring ihiwalay sa Islam dahil dito nakaangkla ang kanilang pagkakakilanlan. Ang Sharia ay nagsisilbing balangkas ng batas at etika ng pamayanang Moro. Hindi ito basta kaparusahan kundi sistema ng katarungan na nagpapahalaga sa kapayapaan at kaayusan ng komunidad. Ipinapakita nito na ang kultura ng Moro ay may sariling sistemang pampamahalaan bago pa man dumating ang kolonyalismo. Ang Sharia ay gabay nila sa kanilang batas at ginagamit ito sa pag-aayos ng alitan sa loob ng pamayanan at pagpapanatili ng kaayusan at katarungan. Mahalaga sa mga Moro ang pamilya at clan. Ang desisyon ng isang individual ay hindi lamang personal kundi may epekto sa buong angkan. Ipinapakita nito ang kolektibong pananaw sa buhay na taliwas sa individualismong karaniwan sa modernong lipunan. Kung kayo ay nakapanood na ng mga palabas na may kinalaman sa pamumuhay ng mga Islam, makikita nyo na talaga na matibay ang kanilang samahan sa kanilang mga clan na tinatawag o sa kanilang mga kamag-anakan. Sa sining, arkitektura at tradisyonal na ekspresyon ng Moro, hindi lamang palamuti, kundi anyo ito ng pananampalataya at identidad. Ang moske halimbawa ay hindi lang gusali, kundi sentrong espiritual at panlipunan. Sa kanilang tela, musika at disenyo, makikita ang lalim ng kasaysayan at paniniwala ng pamayanang Moro. Makukulay ang kanilang telang sinusuot at may mga ukit sa kanilang mga istruktura. Meron silang mga sariling musika at sayaw na ginagamit bilang ritual at selebrasyon. The Sulu Zone or Guerras Peraticas. Ang tinawag ng mga Kastila na Guerras Peraticas ay hindi basta piracy. Para sa mga Moro, ito ay bahagi ng depensa ng teritoryo at kabuhayan sa ilalim ng Sulu Zone bilang malayang rehiyon ng kalakalan. Ito ay isang kolonyal na pagbasa sa realidad ng Sulu Zone. Para sa mga Kastila, ito ay piracy. Pero para sa mga Moro, ito ay lehitimong depensa, kalakalan at politika. Ang Sulu Zone ay isang network ng kalakalan na nag-uugnay sa Mindanao, Borneo at iba pang bahagi ng Asya. Dito natin makikita na ang mga Moro ay hindi kailanman hiwalay sa kasaysayan. Bagkus ay bahagi ng mas malawak na pandaigdigang sistema bago pa man ang kolonyalismo. Ano naman ang kaugnayan ng mga Lumad at Moro at ng Mindanao? Magkaiba man ang Lumad at Moro,
Parehas silang mahalagang bahagi ng kasaysayan at identidad ng Mindanao. Mahalagang maunawaan na parehong katutubo ng Mindanao ang Lumad at Moro. Ngunit magkaiba ang kanilang kasaysayan, relihiyon at karanasan. Gayunpaman, pareho silang nakaranas ng marginalisasyon, pagkawalan ng lupang ninuno, at cultural misrepresentation. Sa ating aralin, mahalagang makikita ito bilang bahagi ng mas malawak na usapin ng kapangyarihan, lupa at identidad. Dumako naman tayo sa pamayanang Badjao. Ang Badjao ay kilala bilang people of the sea. Ang dagat mismo ang kanilang tahanan, kabuhayan at daan ng pamumuhay. Ang Badjao ay kakaiba dahil ang dagat mismo ang kanilang tahanan. Hindi lamang sila nakatira malapit sa dagat, nabubuhay sila sa ibabaw nito. Kung kayo ay napanood ninyo ang Palabas na Sahaya, andun sila talaga nakatira sa may dagat mismo. Meron silang mga itinayong bahay doon. Okay, sa ibang mga lugar naman ay nasa mga anyong tubig din sila nakatira. Ang kanilang nomadic o semi-nomadic na pamumuhay ay produkto ng heograpiya. Ang kakulangan sa lupang sakahan ang nagtulak sa kanila na lubos na umasa sa yamang dagat. Ang bangka ay nagiging tahanan, hanap buhay at simbolo ng kanilang identidad. Simple ang pamumuhay ng Badjao, ngunit malalim ang kanilang kultura at tradisyon. Ang kanilang kaalaman sa dagat ay bunga ng mahabang karanasan at kultura ng paggalang sa kalikasan. Ang kultura ng Badjao ay nakatuon sa tahimik, simple at mahigpit na ugnayan ng kalikasan. Wala silang konsepto ng labis na pag-aari, sapat lamang para sa pang-araw-araw. Mahalaga ang kaalaman sa hangin, alon at bituin. Ito ang kanilang paaralan. Ang kultura nila ay isinasalin sa pamamagitan ng kwento, obserbasyon at aktual na karanasan, hindi sa formal na edukasyon. Kung may Sharia ang Moro, meron namang kaluman ang mga Badjao. Ang kaluman ay ang pananaw ng Badjao sa buhay. Ang kaluman ay konsepto ng Badjao tungkol sa daloy ng buhay ng tao. Sa pananaw na ito, ang buhay ay isang siklo na laging kaugnay ng dagat. Walang malinaw na hangganan ang tao at kalikasan. Magkaugnay sila sa lahat ng yugto ng buhay. Ang kaluman ay nagpapakita na para sa Badjao, ang buhay ng tao ay konektado sa dagat mula pagsilang hanggang kamatayan. Ang kalikasan ay kasama sa siklo ng buhay. Ang kaluman ay nagpapakita ng pananaw ng Badjao sa buhay bilang isang siklo na konektado sa dagat. Ang pagsilang ay tinuturing ng biyaya ng kalikasan. Ang paglaki ay pagkatuto sa pamayan ng dagat. Ang kamatayan ay hindi katapusan kundi pagbabalik sa kalikasan. Makikita rito na ang Badjao ay may holistic na pananaw sa buhay. Walang hiwalay na tao at kalikasan. Isa-isahin natin ang mga siklo na ito. Para sa Badjao, ang pagsilang ng bata hindi lamang usapin ng pamilya, kundi ng buong pamayanan. Itinuturing itong biyaya ng dagat na siyang pinagmumulan ng buhay at kabuhayan. Pangalawa, paglaki at pagkatuto sa pamayanang Badjao. Hindi formal ang edukasyon ng Badjao, ngunit malalim. Batang-bata pa lang natututo na sila sa pangingisda, paglalayag at pagbabasa ng kalikasan. Dito natin makikita na ang kultura ay naipapasa sa pamamagitan ng aktwal na pamumuhay. Ang mga bata ay lumalaki na sumusunod sa matatanda at sa kalikasan. Pangatlo, pag-aasawa at pakikipag-ugnayan sa komunidad. Ang pag-aasawa sa Badjao ay hindi lamang personal na desisyon. Isa itong panlipunan na gawain na nagpapatibay na sa ugnayan ng pamilya at ng buong pamayanan. Pang-apat, pagkamatay at pananaw sa paglisan. Sa Badjao, ang kamatayan ay hindi wakas kundi pagbabalik sa dagat at kalikasan.
May paggalang at katahimikan sa ritual ng pamamaalam na nagpapakita ng pagtanggap sa siklo ng buhay. Dumako naman tayo sa mga gabay na tanong. Suriin pa natin ng mabuti ang ating tinalakay na aralin. Heograpiya ng mga Moro at Badyaw. Ano ang katangian ng heograpiya ng mga pamayanang Moro at Badyaw? Sa Moro, ito ay makikita sa baybayin, kapatagan, at kalakalan. Sa Badyaw, purong dagat bilang kanilang tirahan. Makikita natin na ang heograpiya ang pangunahing salik sa pagkakaiba ng pamumuhay ng Moro at Badyaw. Sa Moro, ang dagat ay daan ng kalakalan. Sa Badyaw, ang dagat ang tirahan o tahanan nila mismo. Pinapakita nito na walang iisang paraan ng pamumuhay, ang bawat kultura ay produkto ng kanilang kapaligiran. Sa kanilang kultura, ano ang pagkakatulad ng kultura at tradisyon ng mga Moro at Badyaw? Sa ating talakayan, ipinakita ang malakas na ugnayan nila sa dagat. Komunal sa pamumuhay, may paggalang sa tradisyon. Sa kabila ng pagkakaiba, parehong pinahalagahan ng Moro at Badyaw ang komunidad, tradisyon at kalikasan. Ang kultura sa kanila ay hindi individual kundi kolektibo. Dito natin makikita na ang kultura ay hindi lamang paniniwala kundi praktikal na paraan ng pamumuhay. Epekto ng heograpiya sa kultura. Paano nakaka-epekto ang heograpiya sa kanilang tradisyon at kultura? Dahil sila ay nasa dagat, ang kanilang madalas gawin ay pangingisda, kalakalan at mga ritual. Dahil sa kanilang lokasyon, bukas sila sa impluwensya. Ang heograpiya ang humulma sa kanilang tradisyon, mula sa uri ng kabuhayan hanggang sa ritual. Ang kultura ay hindi hiwalay sa lugar, ito ay tugon sa kapaligiran. Pagkakakilanlan. Paano nakakatulong ang kultura at heograpiya sa pagpapanatili ng kanilang pagkakakilanlan? Ang kultura ay tagapagdala ng identidad, samantalang heograpiya naman ang pundasyon ng pamumuhay. Ang kultura at heograpiya ang nagsisilbing gulugod ng pagkakakilanlan. Kapag nawala ang lupa at dagat, nanganganib ding mawala ang kultura. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang usapin ng karapatan sa lupa at tubig sa mga pamayanang katutubo. Ngayon, ating pagtagpuin ang kalinangang Ilaya at Ilawod matapos nating talakayin ang dalawang uri ng pamayanan. Ang kultura ng Moro at Badyaw bilang salamin ng Ilawod. Ipinapakita ng Moro at Badyaw na ang Ilawod ay hindi lamang lokasyon kundi isang paraan ng pamumuhay at pag-unawa sa mundo. Ang Ilaya at Ilawod ay hindi magkaaway kundi magkaugnay. Sa kanilang pagtutulungan at ugnayan, nabuo ang mas malawak na kulturang Pilipino. Ang Ilaya at Ilawod ay hindi hiwalay na mundo. Sa halip, sila ay magkaugnay sa kalakalan, kultura at kasaysayan. Ang pambansang identidad ng Pilipinas ay bunga ng ugnayang ito, isang salaysay ng pakikipagtagpo, hindi pagkakahiwalay. At bilang tayo sa loob ng pamayanan, saan matatagpuan ang ating komunidad? Ilaya ba o Ilawod? Paano naapektuhan nito ang ating kultura at ano ang papel natin dito bilang mamayan? Dito, inaanyayahan ng mga mag-aaral na ikonekta ang aralin sa kanilang sariling karanasan kung paano sila bahagi ng mas malaking lipunan. Sa pagtatapos ng aralin, mahalagang itanong, saan tayo kabilang? Ilaya ba o Ilawod? Paano tayo nubog ng ating kapaligiran? Dito pumapasok ang interseksyon ng sarili at lipunan. Ang pagkilala na tayo ay produkto ng kasaysayan, kultura at lugar. Narito ang mahalagang kaisipan sa ating dalawang nagdaang aralin. Sa pag-unawa sa Moro at Badyaw at sa Ilaya at Ilawod, mas nauunawaan natin ang yaman ng kulturang Pilipino. Naway magsilbi itong paalala na ang kultura ay bunga ng kasaysayan, kapaligiran at patuloy na pakikibaka para sa pagkakakilanlan. Lumako na tayo sa mga gawain at pagtataya.
Gawain 1, Heograpiya, Kultura, Cause and Effect. Puna ng chart batay sa inyong natutuhan. Layunin ng gawain ito na makita ng mga mag-aaral na hindi hiwalay ang kultura at pisikal na kapaligiran. Dapat lumabas sa sagot na ang dagat ang naging daan ng kalakalan para sa Moro at mismong tahanan para sa Badyaw. Gawain 2, pirata ba o tagapagtanggol? Basahin ang pahayag at sagutin ang tanong na nasa slide na ito. Dito pinapagana ang critical thinking at decolonial perspective na mahalaga sa asignaturang ito. Walang iisang tamang sagot, ngunit dapat lumabas ang ideya ng power, perspektibo at misrepresentation. Gawain 3, buhay sa daloy ng dagat. Ayusin ang tamang pagkakasunod at ipaliwanag ang kahalagahan ng bawat yugto para sa mga Badyaw. Layuning maunawaan ng mga mag-aaral ang holistic life cycle ng Badyaw sa pamamagitan ng gawain ito at ang kanilang pananaw na ang buhay ay siklo, hindi linya. Sunod na gawain, ako sa pamayan ng Ilawod, roleplay. Sa maliit na grupo, piliin ang mga papel at sagutin ang sumusunod na tanong. Ito ay performance-based activity na tumutulong sa empathy at social awareness. Ngayon naman ay dumako na tayo sa pagtataya. 1. Isang pamayan ang naninirahan sa dagat, gumagamit ang bangka bilang tahanan at may malalim na ugnayan sa yamang dagat ang inilalarawan. Alin sa mga sumusunod ang pinakaangkop na paglalarawan? Tamang sagot ay C. Ang Badyaw ay kilala bilang people of the sea at ang dagat ang sentro ng kanilang pamumuhay. Pangalawa, itinuring ng Kastila bilang Guerras Peratikas ang gawain ng mga Moro sa Sulu Zone. Ano ang makatarungang pag-unawa rito? C. Para sa mga Moro, ito ay bahagi ng kalakalan, pagtatanggol ng teritoryo at soberanya, hindi isang uri ng pamimirata. 3. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng konsepto ng kaluman ng Badyaw? C. Ang kaluman ay pananaw sa buhay bilang siklo na konektado sa kalikasan, lalo na sa dagat. 4. Bakit naging bukas ang pamayan ng Moro sa impluwensya ng dayuhan bago pa ang kolonyalismo? B. Ang lokasyon ng Moro sa baybayin at Sulu Zone ay nagbibigay daan sa kalakalan at ugnayang panlabas. 5. Alin ang pinakamainam na pahayag tungkol sa ugnayan ng heograpiya at kultura? C. Ang heograpiya ay ang pisikal na kapaligiran na may malaking impluwensya sa paraan ng pamumuhay, tradisyon at identidad. Para naman sa inyong reflection, pagmumuni sa ating pagkakakilanlan, sagutin ang mga tanong sa 1 hanggang 2 talata. Ang activity na ito ay tumutulong sa empathy at social awareness. At dyan na nga nagtatapos ang ating talakayan tungkol sa pamayan ng Ilawod. Maraming salamat sa bumuo sa pagsulat ng Banghay Aralin kung saan ibinase ang mga dapat talakayin at magkakasunod-sunod ng mga konsepto sa visual discussion na ito. Tandaan, ang kultura ay tugon sa kapaligiran. Ang kasaysayan ay may iba't ibang tinig. Ang pag-unawa ay simula ng paggalang. Umuli ang inyong online teacher, Sir Franco. Maraming salamat sa inyong panonood.